What's up sa inyo mga kababayan? Ito pag-usapan po natin itong nakita nating mga balita mga kababayan. Itong patungkol sa pagbenta ni Isko Moreno sa Harrison Plaza mga kababayan. Yung loteng kinatatayuan mismo ng Harrison Plaza at yung kaso na dapat po ay hinaharap ni Isko Moreno na muli po ulit na buhay. At matatalakay din po natin dito mga kababayan itong matinding banat ni Coco Pimentel dito sa PDP Laban na partido ngayon ni Duterte, at matatalakay din po natin dito yung pasimpleng pahapyaw ni Coco Pimentel na kung saan tinamaan etong si Bato de la Rosa. At dito mapapag-usapan din natin mga kababayan etong matinding ginawa ni Sara Duterte dito po sa isang matalik niyang kaibigan mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga kababayan. At ito po, umpisahan na po agad natin etong ating talakayan mga kababayan dito sa nakita po natin na post galing po mga kababayan sa Facebook page na bakit mo binenta. Yan po yung source po natin. So sabi po dito mga kababayan, matapos ang Divisoria Public Market Harrison Plaza lot, ibinenta pala rin nitong si Isko Moreno mga kababayan. Ito po yung day or petsa kung kailan po niya ibinenta itong Harrison Plaza. So sabi po dito, April 8, 2020, ang nakabili po San Lazaro Holdings Corporation and SM Synergy. September 30, 2020, San Lazaro Holding Corporation. January 6, 2021, SM Synergy. May 31, 2021, San Lazaro Holding Corporation. At saka po SM Synergy. Sabi pa dito mga kababayan, kung magtataka kayo kung bakit nawala na ang Harrison Plaza, HP Mall na nasa Vito Cruz, Malate, Maynila, naibenta po ito ni Isko. So mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba marami ang nawala ng trabaho na nagtatrabaho dyan sa Harrison Plaza nung panahon na mayor pa itong si Isko, mga bandang 2020 yan. Kasi nga ito pong Harrison Plaza, naibenta po nitong si Isko Moreno. Ano po, anyway, sabi pa dito, basahin pa natin. Patrimonial properties ng Maynila ang kinatitirikang lote ng Harrison Plaza. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi na nirenew ang kanilang lease agreement ni Isko Moreno na nagtapos noong 2021. Bakit hindi nirenew? Kasi nga ibinenta sa SM. Sabi pa dito, yes, isa na naman patrimonial property ng Maynila ang naibenta ni Isko noong siya ang mayor ng Maynila bukod sa Divisoria Public Market. Sa bisa ng isang ordinansa, Ordinance number 8722, na kanyang iniuto sa konseho na bigyan ng kapangyarihan si Yorme, aka Boy Benta, na i-dispose na ang malaking loteng kinatatayuan ng Harrison Plaza. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba ang pangako niya nung siya ay tumatakbo po, protektahan niya itong Harrison Plaza mga kababayan. Pero taliwas na naman, dun po sa sinasabi niya yun nangyari. Kasi nga nung siya ay mayor pa, naibenta po niya mga kababayan itong Harrison Plaza sa halagang 1.3 billion mga kababayan lamang. Hindi pa yan yung total mga kababayan. Yan po ay isang property na naandi dito sa may Harrison Plaza. Kasi ang pagkakaalam ko dyan mga kababayan, parang ang pinagbentahan po lahat-lahat. Kasi ito po yung subtotal Subtotal San Lazaro Holding Corporation and SM Synergy is yung napagbentahan niya, yung amount lahat-lahat mga kababayan is nasa 4 billion. Mahigit ano po yung napagbentahan po niya. So ngayon kung titingnan nyo, sabi pa po dito, COVID na naman ang alibay. Ikinatwira na naman sa pagbibenta sa Harrison Plaza lot ay gagamitin di umano para sa delivery basic services, purchase of medical equipment, vaccine, medicine para labanan ng pandemya. Yan po yung pagkakasabi dito. Hindi nyo ba nahahalata kapareho rin ng kanyang alibay nang ibenta niya ang Divisoria Public Market para daw sa pandemya mga kababayan? Ang Harrison Plaza lot ay ang isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang patrimonial property ng Maynila na ngayon ay wala na sa mga Manileño. Biruin nyo mga kababayan eto kasi yan, ang laki ng mga pinagbebentahan ng property ng Maynila, pero bakit nababaon pa rin sa napakalaking utang ang Maynila? Bukod mga kababayan dyan, alam naman po natin na kumikita ng malaki ang Maynila lalo na nung panahon nitong si Isko Moreno mga kababayan. So hindi pa ba siya nakontento dun po sa malaking kinikita ng Maynila at kinakailangan niya pang ibenta mga kababayan eto mga Harrison Plaza, etong mga Divisoria Public Market mga kababayan,
at ito pong City College of Manila. Ibinenta po niya yan lahat mga kababayan. Tapos ngayon, pagkabenta niyan, ang katuwiran niya, gagamitin daw para labanan ang pandemya mga kababayan. Pero kalaunan, bukod pa dyan mga kababayan ay nangutang pa po siya ng napakalalaking halaga na naging dahilan para mabaon ang Maynila sa napakalaking utang mga kababayan. Ang katuwiran kasi nung iba, bakit hindi nyo kasuhan? Bakit hindi kasuhan na itong si Isko Moreno kung talagang may mga ebidensya siya at kung talagang nangutang siya ng malaking halaga? So kung titingnan nyo mga kababayan, dyan po papasok etong sunod po nating topic na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, demanda laban kay ex-Manila Mayor Isko Moreno muling binuhay. Ibig sabihin, muling nabuhay mga kababayan yung demanda po laban sa kanya kasi nga dahil po sa pagbibenta niya ng property ng Maynila mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Pinaaksyonan ng Citizens Crime Watch ang nakabingbing kaso sa ombudsman ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Yan ang Weekend Agenda Report ni Just Ignacio ng Abante Radyo. Pinaaksyonan na ng anti-crime group na Citizens Crime Watch sa ombudsman ang umano'y matagal nang nakabinbin na demanda laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Pero inyo mga kababayan na ang tagal na nung demanda na nakabinbin laban po sa kanya pero hindi po umuusad. Ang tanong dyan, bakit hindi po yan umuusad? Kasi mga kababayan, ng pagkakaalam ko parang 2022 pa po ata yan, yung demanda na yan na nakabinbin laban po sa kanya kasi nga dahil po doon sa pagbibenta ng property ng Maynila, yung ari-arian ng City of Manila mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Ugnay ito sa pagbenta umano ng ilang ari-arian ng dating alkalde sa Maynila. Sa pulong balitaan nitong Sabado sa Kamuning Bakery sa Quezon City, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na nagsiyasat sila tungkol dito, base na rin sa reklamo ng mga vendors sa Divisoria Public Market. Yan ang isang patunay mga kababayan na nung mga panahon, especially nung 2022 or 2021, hindi po black propaganda yung pagtalakay ng mga vloggers mga kababayan about po dun sa pagrereklamo ng mga vendors dyan po sa Divisoria. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, may mga vendors po talaga kasi na nagrally. At dahil po dyan mga kababayan, yan po ay napag-usapan way back 2021 hanggang 2022 mga kababayan, nagiging topic po yan. Kasi kawawa po yung mga vendors ng Divisoria na nawalan po ng hanap buhay yung iba at yung iba naman mga kababayan nasisingila ng mahal dahil nga po napapunta sa private sector etong Divisoria. At ganyan-ganyan din mga kababayan yung nangyari sa Harrison Plaza. Kaya po kung mapapansin nyo ngayon, yung Harrison Plaza mga kababayan wala na dahil nga napapunta na rin siya sa private sector kasi nga ipinagbenta, ipinagbili nitong si Isko Moreno. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ni-research po namin kung ano itong mga properties na ito. At nakita po namin, online search lang naman, na 2022 pala ay mayroon ng demanda ito sa ombudsman for graft against Mayor Isko. At that time, he was running for president. Ayon pa kay kasi ang tanong dyan mga kababayan, kung ganun kalaki yung mga napagbentahan ng property ng Maynila at ganun kalaki ang inutang ng Maynila plus yung kinikita pa ng City of Manila, ang tanong dyan mga kababayan, saan napunta yung ibang pera? Yan po kasi ang tanong dyan, hindi naman pwede kasing gawing katuwiran yung sinasabi ni Mayor Isko Moreno, ni Yorme, na ipinantustos lahat sa paglaban sa pandemya. Noong mga panahon na yon mga kababayan, sunod-sunod pala yung mga bentahan ng ari-arian ng Maynila, bakit pa siya nagrereklamo mga kababayan? Diba? Kaya nga kung matatandaan nyo, noong 2020 mga kababayan, may mga paiyak-iyak pa siya na kung saan, may pagrereklamo pa siya. Kaya nga siya nasoplak ni Bong Revilla. Diba mga kababayan? Pero sa kabila pala ng mga pagrereklamong yon, ganito pala kalaki ang naging pera mga kababayan ng Maynila na dapat ay naiipantustos nung panahon ng pandemic. Kasi yun yung katuwiran niya Yun yung mga dahilan niya mga kababayan kaya siya nagbenta ng mga property dahil ipinantustos niya sa mga Manileño nung panahon ng pandemic. So sa dami ng property na naibenta mga kababayan at bilyon-bilyon yung mga pinagbentahan, saan napunta yan? Hindi naman pwedeng sabihin na yan po ay inubos lahat sa mga Manileño. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
Topacio, nakita rin nila na meron ng isinampang draft case laban sa dating yorme ng lungsod na ifinail noong kasagsagan na tumatakbo siya bilang Pangulo noong 2022 presidential elections. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakitang aksyon tungkol dito. Panawagan ni Topacio sa ombudsman, baka pwede anya itong maaksyonan dahil dumarami na anya ang mga reklamo at ari-arian ang nasasangkot. Yan nga ang mahirap mga kababayan eh. Para kasing hindi inaaksyonan, hindi ko naman sa inaanong ombudsman, pero parang hindi po nila inaaksyonan yung mga demanda na nai-file po sa kanila. Kasi nga kung titingnan natin mga kababayan, katulad na lamang nung kay Sara Duterte, katulad na lamang mga kababayan itong kay Isko Moreno, parang hindi po naaaksyonan. Kaya nga dapat aksyonan na po ito ng ombudsman para makita kung may paglabag po ba talaga or wala. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Para sa weekend agenda, Just Ignacio, Abante Radio. O ayan, mga kababayan ha, yung mga nagsasabi dyan na puro daw tayo vlog dito, puro daw tayo reklamo mga kababayan, bakit daw hindi i-demanda? Ayan, may demanda na po, 2022 pa. Mga kababayan na nakakapagtaka lang bakit hindi po na-aksyonan ng ombudsman. Kaya nga po dapat aksyonan na po yan ng ombudsman sa lalo't madaling panahon. Ano po, dahil para makita ng taong bayan kung may mali ba siya na nagawa mga kababayan ng panahon na siya ay mayor or wala. Pero dahil nga sunod-sunod yung mga bentahan ng property ng Maynila, ang tanong dyan saan po napunta yung pera ng mga Manileño, yung pera ng mga property na pinagbentahan. Ano po kasi hindi naman pwedeng idahilan or gamiting dahilan ng paulit-ulit na kesyo ginamit sa panahon ng pandemya. Hindi po pwedeng laging ganon. Ano po, so dapat mga kababayan, masagot niya din kung saan mga kababayan napunta yung iba pang pera ng mga Manileño. Ano po, dahil kung titingnan nyo, bukod po doon sa Calle Tronqui, bukod po dito sa City College of Manila, dito po sa Divisoria mga kababayan, ngayon, eto Harrison Plaza. Mga kababayan, kaya po pala nawala yan sa City of Manila, sa patrimonial property ng Maynila ay dahil naibenta sa private sector mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po mga kababayan ha kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa balitang ito na tinalakay po natin. At ngayon punta naman po tayo dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto pong si Bato de la Rosa, soplak sa sinabi talaga ni Senate Minority Leader mga kababayan, Coco Pimentel. Dahil kung titingnan nyo, ang sabi kasi dito ni Coco Pimentel, eto daw, nagsenador ka pa na kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Kasama na yun sa job description mo. Nung umpisa pa lang, pag-file mo ng Certificate of Candidacy, dapat alam mo na yon. Yun yung sabi dito mga kababayan ni Coco Pimentel. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nagbitaw ng salita, etong si Bato de la Rosa mga kababayan, ang daya daw po nung iba. Ang tinutukoy niya dito, yung mga kongresista na nag-akyat sa Senado nung article of impeachment mga kababayan. Kasi nga, ang sabi niya, yung iba nangangampanya, pero sila, parang preso mga kababayan na makukulong na lang doon po sa doon sa Senado dahil nga sa pag-usad ng impeachment trial. Kasi kung titingnan nyo, ito yung pagkakasabi niya dito Ang daya nila gagawin kaming hostage dito para maging judge ng impeachment court, tapos sila mangangampanya na. 23 of us will be setting as judge. Yan yung sabi dito. Hindi kami makakapangampanya. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Kaya kung titingnan nyo, sabi dito, isang tabi ang kampanya, sabi ni Coco Pimentel. I-priority ang impeachment, that's part of the job description. Yan po yung sabi mga kababayan ni Senate Minority Leader, Senator Coco Pimentel. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, ang gusto kasi mangyari dito ni Coco Pimentel mga kababayan, umpisahan na agad ito at sundin yung sinasabi ng konstitusyon mga kababayan. Pero dahil nga sabi ko sa inyo, ang tinitingnan natin dito, basta magsimula yung impeachment or hindi, mga kababayan, ang mahalaga, uusad po ito. Ano po, kung magsimula ng maaga or hindi, ang mahalaga, dapat umusad po ito. Kahit pasabihin na July yan, or kahit pasabihin July, August, September yan, ang mahalaga, dapat umusad yung impeachment trial. At huwag mauwi sa wala yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na dapat po ay unahin yung interes ng mamamayang Pilipino na mapapanagot yung isang politiko na hindi maipaliwanag kung saan dinala at kung saan napunta
yung pera ng taong bayan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan ang sabi kasi dito, nagsenador ka pa kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Senate Minority Leader Coco Pimentel urged his fellow senators to prioritize the impeachment trial of the Vice President Sara Duterte over the election campaign, emphasizing that serving as impeachment judge is part of their constitutional duty. Sabi pa dito, nagsenador ka pa na kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Kasama na yun sa job description mo. Nung umpisa pa lang, pag-file mo ng Certificate of Candidacy, dapat alam mo na yun. Pimentel said during the kapihan sa Senado Forum on Thursday, February 20, mga kababayan. He called on senators to set aside politics and fulfill their constitutional mandate, mga kababayan. Isang tabi ang kampanya, i-priority ang impeachment, that's part of the job. Yan po yung pagkakasabi dyan, mga kababayan, itong si Coco Pimentel, na kung iisipin po natin, talagang soplak yung mga binibitawan ng mga kasamahan niyang senador katulad nitong si Bato de la Rosa. Kasi kung tutusin, mga kababayan, ayaw talaga ni Bato de la Rosa na umusad itong impeachment, mga kababayan. Kasi nga, alam naman natin na kaalyado niya etong si Sara Duterte. At ang iniisip niya, mga kababayan, sa panahong ito ngayon, kung paano siya makakasurvive sa kanyang campaign, sa kanyang pangangampanya. Kaya kung tutuusin, hindi talaga siya pabor na magsimula ng maaga ito pong impeachment trial kasi pakiramdam niya, ma-hostage siya doon po sa Senado. At a-attend siya araw-araw doon sa trial, mga kababayan, at hindi siya makakapangampanya. Yan yung kinakatakutan niyang mangyari. Kaya unang-una, palang mga kababayan, nung na-interview etong si Bato de la Rosa, tutol na po agad siya dyan na magsimula ng maaga yung impeachment trial laban po kay Sara. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo sa pagsoplak, mga kababayan, ni Coco Pimentel. Dito po sa PDP laban or partido, mga kababayan, na inamam or partido, mga kababayan, na kinuha ni Duterte dito po kay Pimentel. Alam naman po natin, mga kababayan, na etong PDP, tatay po ni Senator Coco Pimentel talaga yung isa sa nagsimula po niyan. Or sa madalit salita, isa sa nag-founded niyang PDP, mga kababayan. Ano po? So ngayon, pakinggan po natin etong pagbatikos, mga kababayan, or pagkundina ni Senator Coco Pimentel dahil do sa inilabas na statement ng PDP laban na parang ginagamit po yung kanilang partido na nakalagay pa dun sa letter na ipinadala ni Senator Coco Pimentel doon po kay Senate President Chis Escudero, mga kababayan, dahil alam naman po natin na sumulat po etong si Senator Coco Pimentel, mga kababayan, dito po kay Senate President about po dun sa maagang pagsisimula ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin yung naging sagot niya doon po sa doon po sa ipinost ng PDP na bakit ginagamit yung partido at ini-indicate pa doon sa letter na ipinadala niya kay Senate President. So eto, mga kababayan, pakinggan po natin. Sir, nag-release po ng statement ng PDP laban just an hour ago. Dinedenounce po nila yung use nyo raw po ng party name doon sa letter sent to SP Cheese. If I may read, Pimentel no longer has any legal or moral right to use the name PDP laban because the COMELEC has ruled the finality on March 23, 2023 that the group led by PRRD is a true and legitimate PDP laban. Therefore, only the group led by Duterte has the right to use the party name. Sir, kuha lang ng reaction niyo po. Thank you. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Tama. Isira pala ulo nila. Sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na ando pa sa existing stationery ko yung PDP laban, di ba? Kasi, mga kababayan, ano yan kung matatandaan nyo, di ba, nagkaroon ng problema si Coco Pimentel, Manny Pacquiao, at saka itong si Duterte. Kasi nga, ang inilalaban kasi ni Duterte dito, nung nanalo siyang presidente, dumami yung miyembro ng PDP, mga kababayan. Kaya dapat siya yung kilalanin na parang, pakitama na lamang po kung ako po ay mali, na parang may-ari, mga kababayan, nung PDP. Ngayon, hindi pumayag etong si Coco Pimentel at saka itong si Senator Manny Pacquiao, mga kababayan. Kasi nga naman yung PDP, nagsimula pa yan sa tatay niya. Kahit i-search po natin niya sa Google, mga kababayan, owner ng PDP, lalabas po dyan,
Pimentel. Ano po, ito subukan natin. Ayan mga kababayan, no? Kung titingnan nyo, ang nalabas dito si Nene Pimentel, tapos si Benigno S. Aquino Jr. mga kababayan, yan po yung nalabas dyan. Kaya nga kung titingnan nyo, etong Partido Demokratiko ng Pilipinas mga kababayan, Lakas ng Bayan, yan po talaga ay hindi kay Duterte kung tutuusin. Pero dahil nga, sa nung nanalo si Duterte sa pagkapresidente at dumami yung mga nag-join, mga sumali mga kababayan, kinanila na po nila yan. Ano po, at inilaban po yan ni Duterte, nitong sina Alcusi mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, parang iginawad ata yan, yung leadership kina Alcusi at dito kina Duterte. Ano po, at natalo dito etong sina Coco Pimentel. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, talagang ang pinagmula ng Partido Demokratiko Pilipino or etong PDP laban ay walang iba kung hindi etong sina Nene Pimentel. Pero may video tayo dyan para maliwanagan po tayong lahat. Ano po, so eto mga kababayan, tuloy natin. So may karapatan pa kayo, sir, na gamit? Well, under dispute pa yung sa Supreme Court. Yung decision ng COMELEC na sila Cusi naman ang nagwagi, under dispute pa sa Supreme Court. So, kasi mga kababayan, ang pagkakaalam ko parang pinagtatalunan pa rin yan sa Supreme Court kasi nga hindi pumayag etong si Senator Coco Pimentel. Kasi nga ang pagkakaalam niya, sa kanila yan Tatay niya ang isa sa nag-founded niyan, nagtaguyod niyang PDP. Kaya kasi lang yan mga kababayan kinuha ni na Duterte kasi nga nung panahon na si Duterte nanalo sa pagka-presidente, marami ang nag-join, marami ang sumali. Kaya kinanila nila mga kababayan. Ano po, at inilaban nila yan hanggang sa natalo nila etong si Coco Pimentel. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Malay natin, marireverse pa yan. Diba? And then at the same time, si Cusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayoko lang makasama sila. Pero hindi nila ako in-expel. So, bakit aangal ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko, at ako nagbumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Diba? Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP laban ko yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's CONA. So lahat po yan anticipated na namin yan, lahat po yan na-covered na po namin. So we are still with PDP laban. In case we win the case sa Supreme Court, we are ready to assume leadership, legally speaking, of our own party. But in the meantime, yung paggamit namin ng other parties' CONA, allowed by our original faction of the PDP Laban in a National Assembly, very specific, plus alam din po nung hosting party. Alam po. Ayan mga kababayan, yan yung naging sagot ni Senator Coco Pimentel dun po sa inilabas na statement ng PDP na kini-question ng PDP yung paggamit niya nung PDP mga kababayan dun sa kanyang letter. Ano po, so ngayon, para maliwanagan tayo mga kababayan kung sino nga ba nagtaguyod ng PDP laban na ito, panoorin natin itong explain galing po sa News 5 Everywhere ni Ed Lingaw. Ano po, so ito i-play po natin. Balikan lamang po natin ang makulay na kasaysayan ng partidong PDP Laban. Makulay dahil talagang nag-iba ang kulay ng partidong ito mula po nang itatag siya noong 1983. Ang PDP Laban ay ang pagsasama ng dalawang opposition parties na binuo para kumontra kay dating Pangulong Ferdinand Marcos noong dekada 70 at dekada 80. Ito po ang partido na Lakas ng Bayan o Laban ni Benigno Ninoy Aquino Jr. at ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP ni Aquilino Nene Pimentel. Ito. Okay. Unang binuo ni Ninoy Aquino ang laban para sa April 1917 parliamentary elections para po sa interim batasang pabansa. Kasama sa mga tumakbong kandidato ng laban. So ibig sabihin mga kababayan, itong PDP laban, matagal na po ito. Ano po, yung original na PDP laban, matagal na po yan mga kababayan na binuo
At ang isa sa bumuo niyan ay etong si Ninoy Aquino Jr., mga kababayan, at saka po itong si etong si Nene Pimentel. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ay mga kilalang miyembro po ng oposisyon. Nariyan po si Ninoy, si Neftali Gonzales, Tito Gingona, Ernie Maceda, Ramon Mitra, Soc Rodrigo at Nene Pimentel. Pero wala pong nanalo sa mga kandidato ng laban. Taong 1982 naman, binuo po ni Nene Pimentel ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Cebu bilang panlaban din sa administrasyon ni Ferdinand Marcos. Mga kasama ni Pimentel sa PDP ay mga opposition figures din sa Cebu City na sina Antonio Cuenco at Zafiro Respicio. Ang common denominator ng PDP at ng laban ay si Nene Pimentel, isa pong human rights lawyer na galing Cagayan de Oro City. Pebrero 1983, nag-merge ang dalawang anti-Marcos parties para po buuin ang PDP laban. Ang PDP kasi may mass base sa Visayas at sa Mindanao kung saan galing si Nene Pimentel. Ang laban naman may mass base sa Luzon at sa Metro Manila. Kalaunan, ang PDP laban ang naging sentro ng oposisyon laban kay Ferdinand Marcos sa 1986 snap elections. Nakipag-alyansa ang PDP laban sa Unido ni Salvador Laurel para suportahan ang kandidatura ni Corazon Aquino bilang Pangulo at Salvador Laurel bilang Vice Presidente. Kaya't sabi nga ng marami, ang PDP laban ang orihinal na dilawan. Pero matapos po ng EDSA revolt, nagkawatak-watak na ang mga alyansa. Si Nene Pimentel nga, dahil nagalit pa nga siya dahil pinayagang makapasok ang mga maraming dating pro-Marcos na politiko sa kanyang partido. Ngayong taong 1988, nabiyak po ang PDP laban sa dalawang paksyon, ang Pimentel Wing at ang paksyon ni Jose Pepín Cojuangco. Ang paksyon po ni So parang ganito nangyari dyan, mga kababayan. Nung panahon ni Duterte, mga kababayan, nung kung saan etong PDP laban ay lumalakas na, mga kababayan, gumawa ng sariling paksyon etong si Duterte ng PDP laban, yung kanyang wing, mga kababayan, at gumawa naman din ng sariling faksyon, mga kababayan, etong si Coco Pimentel, yung original. Ngayon, mga kababayan, ang pinagtalunan nilang dalawa dun sa COMELEC, mga kababayan, ay yung leadership. Tapos, etong si Duterte, syempre, presidente, mga kababayan, at marami ang nag-join dun sa PDP nung siya ay nanalong presidente. Ang ginawa niya, mga kababayan, inilaban niya yung sarili niyang PDP. Mga kababayan, nakalaunan ay iginawad sa kanya. Ano po, biruin nyo yun ha? Siya yung nagpadami ng member, sa kanyang panahon dumami yung member, pero kinanya na po niya agad, di umano, mga kababayan. Hindi naman kasi porket ikaw yung nagpalaki, ikaw yung nagpadami, pwede mo nang kanyahin yan. At kukuhanin mo na dun sa original na nagmamay-ari nung PDP, mga kababayan, yung partido. Ganun kasi ang ginawa ni Duterte dito. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Pepín Cojuangco, nagtatag ng panibagong partido, ang Laban ng Demokratikong Pilipino o yung LDP. Magmula po noon, nawala sa poder ang PDP laban at nangibabaw ang iba't ibang partido sa Pilipinas. Ang LDP nung panahon ni Cory, ang Lakas nung panahon ni Ramos, ang Pwersa ng Masang Pilipino nung panahon ni Erap, at ang Lakas Kampi nung panahon ni Gloria Arroyo, at yung Liberal Party nung panahon ni Noynoy Aquino. Taong 2016, naging prominente ulit ang PDP laban nang manalo ang pambato nito sa eleksyon na si Rodrigo Roa Duterte. Pero sa panahon yon, nakailang ikot na po ang mga politiko sa iba't ibang partido at nagbago na rin ang mga mukha sa PDP laban. Pero kahit sa mga panahon ito, nakailang problema pa rin ang partido. July 2018, sinubukang pataubin ng paksyon ni Rogelio Garcia ang pamunuan ni Senator Aquilino Coco Pimentel, ang anak ni Nene Pimentel na founder ng PDP. Sa huli po, kinatigan ng COMELEC ang paksyon ni Coco Pimentel. Taong 2021 naman, nabiyak sa dalawa ang PDP laban. May paksyon po si Rodrigo Roa Duterte na pinamumunuan ni Alfonso Cusi at may paksyon si presidential candidate at Senator Manny Pacquiao kasama po si Coco Pimentel. Ang paksyon ni Cusi, unang inendorso si Sara Duterte bilang vice presidential bet. At ngayon nga, tuloy ng endorso si Bongbong Marcos, ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinatalsik ng PDP laban noong dekada 80. So, umikot na nga po ang gulong ng palad. Pero walang nakapag-isip na kasama nitong babaliktad ang mundo ng politika. O ayan, mga kababayan, yan yung ginawa kasi nila. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo, since sinasabi nga daw nitong si Alcuse, sabi ni Senator Coco Pimentel, na hindi pa siya ini-expel dun sa partido, mga kababayan. So may karapatan pa siya na gamitin yung PDP sa kahit saang bagay, mga kababayan. Ngayon, nung ginamit, naka-attach dun sa letter, mga kababayan, yung partido, nitong si pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, nitong si Senator Coco Pimentel, nag-react, mga kababayan, etong PDP. At kini-question nila yung paggamit ng partido na PDP
ni Senator Coco Pimentel. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, yung original po talaga na may-ari ng PDP or founder ng PDP, yung original ay etong sina Nene Pimentel mga kababayan at etong si Aquino. Ano po, Aquino Jr. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, kaya lang kasi napapunta yan sa partido ni na Duterte, etong PDP mga kababayan, kasi nga gumawa sila ng sarili nila na PDP version pero yung sarili po nila. At ngayon ang pinagtalunan nila dyan ay yung leadership mga kababayan ng PDP. So pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan yung pagkakaalam natin sa history mga kababayan nitong PDP kasi naging maingay na balita ito mga kababayan. Etong tungkol dito sa PDP kung sino ba talaga ang dapat kilalanin na mamumuno dyan or hindi mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa isang topic na nakita po natin. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Kagabi dun sa live natin, di ba nagkaroon tayo ng live? Kagabi na kung saan, di ba sabi ko may nakita akong balita about mga kababayan dun sa isang kongresista na yung asawa ng kongresista ay matalik na kaibigan ni Sara Duterte, naging spokesperson pa nga nitong si Sara Duterte na pumirma mga kababayan dun sa impeachment para ma-impeach etong si Sara Duterte mga kababayan. Ibig sabihin, dun sa 1/3 na kinakailangan sa Kamara, kabilang po itong isang congressman na ito na pumirma mga kababayan na kahit kaibigan matalik ni Sara Duterte yung asawa po niya. At dito malalaman natin kung ano yung dahilan kung bakit napapirma etong si Congressman Doc Frasco. Kasi kung titingnan po natin, sabi dito sa One Balita Pilipinas, galing po sa 1PH, binatiko si Cebu Congressman Doc Frasco matapos pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Frasco, malalim ang kanyang dahilan. So ano yung dahilan na yon? Pakinggan po nating mabuti. Binabati ko si Cebu Congressman Duke Frasco matapos pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Frasco, malalim ang kanyang dahilan. Magbabalita si Dale Israel. July 2024. Aminado si Cebu 5th District Congressman Duke Frasco, binabati ko siya dahil sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At yung mga bumabati ko, syempre yung mga didisit dyan na taga-suporta nitong si Sara Duterte. Kilalang kaibigan ni VP Sara ang asawa niyang si Tourism Secretary Cristina Gracia Frasco. Naging spokesperson pa nga ang kalihim ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sabi ni Frasco, kung hindi kasi siya pipirma, baka mapag-iwanan ang mga proyektong nakalaan sa kanyang distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga sabi dito, hindi ko gusto na hindi matuloy ang mga proyekto sa bayan ng Liluan sa buong ika-5 distrito kung hindi ako sasama sa mga congressman. Yan yung sabi niya dito. Yan yung pananaw niya. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Programa, marisgo ang ato ang mga proyekto no, sa lungsod sa Liluan sa Tibok, 5 distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 kabuok ng mga congressman. Aminado rin si Frasco na saktan siya sa ito mga kababayan pakinggan nyo yung malalim, isa sa pinakamalalim na dahilan niya kung bakit siya pumirma. Ano po na ma-impeach etong si Sara Duterte dyan po sa Kamara. Ngayon ito pakinggan po natin. Hindi umano pagtulong ni VP Sara sa kanyang asawa nung binabatikos ito sa Love the Philippines campaign. Diba? Ang masakit, kalapit pa raw ni VP Sara ang ilan sa mga online personalities na nanguna sa pambabatikos. Nitawag si Cristina nga to ni VP Sara. Pwede ba nga mahangyo ni ito, Tagalogin natin sabi dito, tumawag si Cristina kay VP Sara. Pwede ba na masabihan mo ang iyong mga kasamang social media personalities na dahan-dahan lang sa pag-atake sa pamilya at sa akin dahil magkasama naman tayo. Yan po yung sabi ng asawa niya daw kay VP Sara. Ngayon ipagpatuloy pa natin kung ano yung naging sagot ni Vice President Sara Duterte. Imuhang mga kanang kauban, mga social media personalities nga hinay-hinay lang o daot no sa pamilya, sa nga sa toa, kay total kauban raman ta. Ang pong ni VP Sara. Ito na yung sagot ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Ewan ko kung maniniwala kayo or hindi. Ito ang sagot ni VP Sara noong panahon na iyon ay hindi daw niya kayang diktahan o diktaran ang mga social media personalities niya. Ibig sabihin mga kababayan, hindi niya kontrolado yung mga social media personalities niya.
Eh di ba mini-meeting pa nga niya? Di ba mga kababayan, mini-meeting pa nga niya yung kanyang mga social media personalities tapos sasabihin niya, hindi niya kontrolado, hindi niya nadidiktahan. Imposible naman na hindi niya alam yung ginagawang ka-fake news sa anong kanyang mga social media personalities. At ibig sabihin mga kababayan, imposible din na hindi niya alam yung mga pinaggagawa ng kanyang mga vlogger, mini-meeting pa nga niya. Diba napakaliwanag naman nun? Kita natin niya sa iba't ibang picture na lumalabas na kasama niya yung mga vlogger niya. Tapos sasabihin niya hindi niya kayang diktahan kapag binabanata na yung kaibigan niya. At saka mga kababayan, kaya natin masasabi na ganito yung ugali ni Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo pa yung ginawa niya pagkatapos niyang sagutin ito, yung sinabi niyang hindi niya kayang diktahan yung kanyang mga social media personalities, ganito pa yung ginawa niya. Itong panahon na di siya kapugong sa kaning mga social media personalities niya. Makaraan pa ang isang buwan, biglang binisita ni Duterte ang kalaban ng mga Frasco sa distrito, ang mga Durano ng Cebu. Naulit pa yan noong July 2024 na walang pasintabi sa mga Frasco na siyang kaalyado ni VP Sara noong 2022. Diba mga kababayan? Yan yung malupit dyan. Ibig sabihin, yung mga pagbanat di umano ng mga social media personalities ni Sara Duterte dito sa pamilyang Frasco, mga kababayan, yan ay may basbas. Di umano ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi naman niya gagawin ito, napupunta siya dun sa kalaban sa politika nitong mga Frasco, mga kababayan, kung maganda pa rin yung relasyon niya dito sa mga Frasco. Ibig sabihin mga kababayan, alam ni Sara Duterte na mali na yung ginagawa ng kanyang mga social media personalities at imposible na wala siyang idea dito mga kababayan sa pagbanat nung kanyang mga vlogger dito sa asawa ni Congressman Duke Frasco. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kahit ano pa man ang rason sa pagpirma, ang nangyari sa mga Frasco at mga Duterte ay isang halimbawa na dito sa Pilipinas walang permanenteng kaalyado pagdating sa politika. Dale Israel, One News, Cebu. O ayan, mga kababayan tapos sasabihin nitong mga DD-shit, mga kababayan, bakit daw pumirma etong si Congressman Duke Frasco ng Cebu, mga kababayan. Maliwanag naman, kahit ako pipirma ako dyan kung binabanata ng mga vlogger niya yung asawa ko, mga kababayan, pipirma din ako dyan. Kasi nga, itinuring naming matalik na kaibigan itong si Sara Duterte, tapos ang gagawin, mga kababayan sa amin, diba, kung ako yung congressman, babanatan ako ng mga vlogger niya. So ngayon, kahit ako mapapapirma talaga ako dyan. Kasi nga, itinuring nila na matalik na kaibigan itong si Sara Duterte, pero ang ginawa sa kanila, ganito, mga kababayan. Kaya kung titingnan nyo, yan yung isang dahilan ni Congressman Duke Frasco kung bakit siya pumirma. At dapat nating suportahan yan, mga kababayan. Kasi may paninindigan na itong congressman na ito na mas iniisip niya yung kapakanan ng kanyang nasasakupan na distrito kaysa mga kababayan sa pangsarili po niya. Kaya nga dapat suportahan po natin yung mga ganyang klase ng congressman na may paninindigan na hindi iniisip, mga kababayan, na mababati ko sila dahil maimpluwensya yung tao, mga kababayan, na papapanagutin po nila. So tama lang, etong ginawa ni Congressman Duke Frasco, mga kababayan, sinasaluduhan natin yan at sinusuportahan po natin yan dahil yan po ay isang magandang halimbawa at magandang ehemplo ng isang congressman na iniisip yung kanyang nasasakupan at yung pagpapaganda sa kanyang distrito kaysa po sa pangsarili po niyang interes. Kaya dito kay Congressman Duke Frasco, mabuhay po kayo. Sana humaba pa po ang term po ninyo kasi mas inuuna nyo yung interest ng mga kababayang Pilipino po natin kaysa po yung pangsarili po ninyo. So yan lang naman, mga kababayan, yung asawa niya ay kaibigang matalik ni Vice President Sara Duterte na kalaunan ay binanata ng mga vlogger nitong si Sara Duterte. At yun ang isang naging matibay na dahilan din kung bakit siya napapirma sa impeachment, mga kababayan, ni Vice President. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil dito sa ginawa ni Sara Duterte, dito po sa matalik niyang kaibigan na asawa nitong si Congressman Duke Frasco, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po dyan. Tama lang ba yung ginawa niya na pumirma siya na ma-impeach etong si Sara Duterte sa Kamara? At comment below na din po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo hingil sa pagbibenta ng mga ari-arian ng Maynila ni Isko Moreno, mga kababayan, at hingil doon sa kanyang kaso na kakaharapin,
mga kababayan. Ano po, at comment below na din po kung ano po masasabi nyo hinggil sa pasimpleng banat ni Senator Coco Pimentel dito po, mga kababayan, sa PDP laban at yung kanyang binitawang salita na talaga masasabi nating sapul na sapul etong si Bato de la Rosa. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano pong comment at opinion nyo po hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, mga kababayan, ay maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.